At ng ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan ng punto, alas 6 ng umaga. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Huwebes, 17 sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta po kayo? Maasaw kami sanahin na sa mabuting kalagayan, nasa maayos po na pangangatawan. Samahan po niyo kami hanggang alas 7 ng umaga. Straight to the point. Para sa ating programang Straight to the Point, mga kasama. Straight to the point. Tayo ho'y live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Again, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Straight to the point. Sa Facebook naman, live dito tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Paki-like and paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Ating text line sa mga text concerns, 0950-032-7332. 0950-032-7332, mga kasama. Sa kalagayan po ng ating panahon, mga kasama, apektado pa rin ang umiiral na easterlies. Ang bahagi po ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Dahil ho rito, mga kasama, makakaranas pa rin po ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap po na papawirin. May mga isolated rain showers at thunderstorm. At babala pa rin po ng pag-asa, posible po yung flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas po ng malakas na buhos ng ulan. Ang ibang bahagi ng bansa, ang Metro Manila and tayo rito sa Bangsamoro Region, apektado naman po ng umiiral na localized thunderstorm. Kaya't magiging bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap po yung ating papawirin. May mga isolated rain showers at thunderstorm. Nakataas din po yung babalang posibleng magkakaroon ng flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na buhos ng ulan. Ang temperatura sa pagitan po ng 24.8 degrees Celsius hanggang 35.2 degrees Celsius, mga kasama. Ang araw sumikat kanina ganap na alas 5:28 ng umaga, mga kasama. Lulubog naman mamayang alas 6:27 ng umaga.
Bueno, sa muli, good morning po sa inyong lahat mga kasama. Umaga tayo ngayon ng Huwebes, 17 sa buwan ng Hunyo 2026. Sandali lang, nawala yung aking audio dito. Paki-check mo na, Chip. Nawala yung aking audio. Hanggang 7 o'clock, magkakalinigan po tayo mga kasama. Ngayon hong umaga, ano? Okay. Sandali. Naghang yung ating... Sige. Hanggang 7 o'clock, ano ho? Pag-uusapan natin ang daming mga usapin, mga balita, kaganapan, mga pangyari sa nakalipas na 24 oras mga kasama. Sa loob at labas ng ating lokalidad. Sa national, unahin natin mga kasama, sa national, kahapon ay formal na hong naitalaga bilang bagong Senate President mga kasama. Makarang matuloy po yung special session na ginanap sa Senado mga kasama. Formal na hong na-elect bilang bagong presidente ng Senado. Ito pong si Senator Sherwin Gatchalian. Sinasabing siya pong tumuldok na sa sinasabing deadlock. Diyan po sa liderato ng Senado mga kasama. Ito'y nang magsagawa ng special session kahapon na nagsimula ng maaga pa. Nagsimula ito kahapon mga kasama pasado las 9 ng umaga. Kung saan 13 yung miyembro na ng new majority. 13 na yung miyembro ng new majority kung saan ibinoto unanimously ito pong si Senator Sherwin Gatchalian bilang kanilang bagong presidente mga kasama. Samantala, yung siyam na miyembro naman ng faction ni Senator Alan Peter Cayetano ay hindi naman po dumalo sa nasabing botohan mga kasama. At naitalaga naman bilang majority leader, ito pong Senator Juan Miguel Zubiri na nominated naman ni Senator ni SP Gatchalian. Samantala, ilan po sa mga nominado rin po mga kasama o mga bagong naitalaga sa mga posisyon, ito pong si Senator Soto III. Siya po na talaga bilang Senate Pro Tempore. Mga kasama. Then, sa nasabing special session kahapon ay dumalo nga. Katulad po ng kanyang binabanggit, dadalo siya sa ipapatawag na special session. Ito pong si Senator Joel Villanueva mga kasama. Kaya dahil dito, nabuo na yung binabanggit na constitutional mandate na pwede nang mag-elect ng Senate President sa botong 13 mga kasama. So natuloy na. Nagkaroon na nga ng botohan kahapon Radyoman Ebs. At elected as Senate Pro Tempore itong si Soto. Samantalang si Senator Ejercito, Senior Deputy Majority Leader, and Villanueva naman bilang Deputy Majority Leader mga kasama. At kahapon yung binabanggit ay pinutol na yung pinakamababang termino, pinakamaikling termino bilang Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas mga kasama. Makarang formal na rin pong mag-concede kahapon. Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano mga kasama. Yung kanyang pag-concede ay sa pamagitan po ng kanyang FB post kung saan binati po niya ang bagong talagang presidente ng Senado. Straight to the point. So yan yung mga nangyaring development kahapon na mga kasama dyan po sa mataas na kapulungan
ng Kongreso dyan sa Senado as expected bago man po nagkaroon ng special session kahapon. Kaya't kompleto na mga kasama yung pong 13. Hindi na sila 11, hindi na rin 12, kundi 13. Samantala yung sa panig naman ng Minority. new minority nasa 10 radyo manebs. Dahil yung dalawa yung isa suspended, Mm. yung isa naman nagtatago. Oh, yun yung status nila ngayon dyan ho sa Senado. Pero dumalo pa rin kasamang Sir Erwin sa special session kahapon. Yung mga new minority. Ang unang dumating si Senator Amy Marcos. Tinanong nga siya kung anong reaksyon dahil meron ng bagong Senate President. Sabi niya, okay. Yun ang kanyang naging reaksyon. Tinanong nga siya, tapos na ba ang gulo? Sabi niya, bakit? May gulo ba? And then si Senator Pia Cayetano, sabi niya obvious naman eh. Pag sinabing 13, majority na yun. Straight to the point. At kung ano man yung nangyari dyan sa Senado kahapon, in words na Arabic, alhamdulillah, dahil wala nang gulo. Tapos na. Tapos na. Sana tuloy-tuloy na Dahil sila, ha? nung time pa ni To the point. SPC, Araw-araw eh. araw-araw may gulo. Sabi nila, magulo daw yung liderato ni former Senate President Cayetano. Yung sabi naman ni Manang Amy, hindi naman kami nanggugulo. Ang tanong, sino bang nanggugulo? And kahapon din kasamang Sir Erwin, wala na rin yung mga taga-NBI. Uy, Dahil ganun. kung matatanda natin, may NBI, ang police normal na talagang babackup yan. Dahil yan ang mandato nila, to serve and protect. Pero ang NBI, wala na. Pati na rin ang DILG pala, wala na rin. Wala na rin doon. Wala na. Hindi na rin siya Kasi wala nang gulo. session kahapon. Wala nang gulo. Unlike yung may session pa sa under kay Cayetano, halos hindi mo na araw-araw pero kapansin-pansin, Na laging may gulo. Straight. naroon sa Senate building mga kasama. Parang lumalabas dito na ang Cayetano Black, mga manggugulo. Ganoon. Straight. Mga, ano ba? Mga basagolero? Straight. To the Kaya nga yung may dami kasi mga interpretation eh. Kaya Depende kaninong panig mo tayo makikinig, mag-obserba. Pero nagtaka lang talaga ako kasamang Sir Erwin dahil kahapon naging kompleto ng 13, wala pa rin nagbibigay ng mga kanilang interpretasyon na ganito, nung time na naging 12, naging na-quorum, wala nang nagbibigay. Wala nang mga reaksyon, ganun. Tapos ng issue kasi wag na Ganon. pag-usapan. Bakit doon pa i-rewind kumpleto na. Pero kasi nung time ng APC, talagang, SPC, straight. ang daming mga, ewan. Good morning na lang kay Ma'am Kadigs. Ma'am, kaligya. Oo, Rakma Abdullah. Oh, ma'am, morning. Sige. Ikaw ba ma'am, hindi ka rin ba na-stress sa mga nangyari ngayon? Straight. Ito kasi si ma'am, ano na, safe na sa radyo dahil ano na lang siya. Talagang lihiti mo ng sibilyan. Straight. Nakikinig na lang kung Kaya, ano mga nangyari. kung nag-move on na sila doon, move on na rin tayo. Ganun. Para di ma-stress. Straight. To the point. Sa lokalidad, ang daming mga usaping, mga sinusubaybayan mga kasama. Straight. Magulo rin ba? To the point. Sinusubukan natin maka-establish ng contact dahil kahapon Straight. ay halos umabot ng Alas pasado 12. alas 10. Hindi naman umabot ng alas 12. Pero Straight. Pasado alas matagal-tagal. 10, oo. Yung ginawang pagdinig mga kasama ng Committee on Finance Appropriations and Education Committee ato yung Radyo Maneb. Straight. To the point. And naging mga resource person ho nila, ilan po mga opisyales ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Straight. Kahapon ilang mga concern yung nabuksan. nabuksan at natalakay, na-discuss. And kinuhanan ho ng iba't iba mga paliwanag mga kasama. Straight. Ilan dun sa mga narinig natin mga concern na natalakay kahapon. Una, dun ho sa Straight. To the point. ilan yung sa mga yung maaga pa yung term na binabanggit kahapon na Radyoman Ebs, yung migration. Migration ng item mula po sa dating ARM to the current Bangsamoro government mga kasama. Straight. May binabanggit ito silang figure about 30,000 na binabanggit na hindi na migrate
mula sa arm to barm. So hindi nalipat ba yung item? Straight. Hindi nadala nung pumasok na po yung Bangsamoro government. About 30,000 yung mga figure na binabanggit nila. Straight. To the point. Then na-open up yung concern about dun ho sa mga magre-retiro ho ngayon ng mga teacher. Dahil lumalabas o binabanggit doon kahapon sa pagdinig, magkakaproblema saan daw kukunin yung pondong ibibigay doon sa magre-retirong teacher Straight. o empleyado ng MBHTE. Ilan ho yan sa mga concern na natalakay kahapon. Straight. To the point. Then narinig din natin yung concern sa item, yung duplication ng empleyado sa isang item. Straight. Kabilang din yan sa mga nabigyang pansin kahapon. Straight. To the point. And then, Straight. ang daming mga lumabas na mga concern na tinalakay nila kahapon, umaga hanggang gabi. Straight. Nasubaybayan natin yung sa gabi na Radyo Manibs na kanilang pagdinig. Straight. To the Ano yung later part na kagabi, yung unfilled positions. Straight. To the point. Binabanggit raw, nasa 10,060 Radyo Manibs. Ito yung mga lumalabas. May position about 10,060. Straight. To the point. And may mga binabanggit sila sa ilang mga division ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 division officers. Oo. Straight. To the Binabanggit nila, kung isusuma total, nasa 10,060 straight. yung nababanggit sa ginawang pagdinig kahapon. To the point. Ano? Mas maiging mapag-usapan natin yan. Malaman natin, Radyo Manibs. Straight. To the point. Itong concern na to, kabilang doon sa mga binanggit din pala, nabigyang pansin din kagabi, yung concern ng mga volunteer teachers. Straight. To the point. Binabanggit nila, may mga volunteer teachers, meron pang binabanggit kagabi yung last part na IP volunteer teacher, magre-retire na lang as volunteer teacher pa rin Radyo Manibs. Straight. May binabanggit, may 7 years nang ilang taon na, volunteer teachers pa rin. To the point. Sige nga, mas maigi siguro para mas ma-enlighten tayo, bigyan ng dagdag na idea yung ating kababayan, tagapakinig, especially mga teachers, family ng mga teachers, may kinalaman o teaching kasi teaching and non-teaching personnel po itong MBHT. May kinalaman dito sa ginawang pagdinig simula umaga kahapon, umabot sila na hanggang pasado alas 10 ng gabi, Radyo Manibs. Nasa linya mga kasama si Member of Parliament Attorney Ras Mitmug, kaugnay nga dito sa ginawang Siya yung chairman ng Blue Ribbon, di ba? yes. Oo. Kaugnay nga dito Kapilan siya doon sa kagabi, I don't know kahapon, Vice Chair, sige mas maiging malinawan natin, Radyo Manibs. Sir, magandang araw po sa DXMY, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning po, Sir Attorney MP. Magandang umaga po. Opo, yung pong posisyon po ninyo ngayon bilang Chairman ng Blue Ribbon? Chairman ng Blue Ribbon, sir? Currently, chairman po ako ng Blue Ribbon. Opo. Pero yung hearing kahapon, Finance, Appropriations, and Education Committee, MP, sir, tama po ba? Opo, ang joint committee kahapon Aha. ay headed by si Member of Parliament Anto at si MP Kadatuan na head sila ng 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 Basic Higher Education pati ng Finance. Opo. And then, kayo, part kayo ng nasabing committee? Kasi deputy floor leader Deputy. ako, so ex-officio po ako sa Okay. committees. Okay. Pero hindi naman ako permanent, yung basic member. Pero dahil nga ako, deputy floor leader, part ako ng ex-officio. Okay, sige po, malinaw. Sige po. Kahapon, kagabi nga, Sir MP, umabot na ng pasado alas 10, may mga naiposte na ron sa Facebook na kung saan may nagalit, may naging emosyon. Paano po bang nangyari dito po sa ginawang hearing kahapon po? Yung hearing kasi, ang pagkaintindi ko, ginawa yan dahil matandaan nyo yung budget. May mga pondo yung MBHTE. So, dahil nga
despite na nakita na hindi moving yung iba at sinabi dapat hindi na natin ibigay yan, pero binigay pa din. So ang gagawin na lang is time to time oversight. Pero meron kasing issue na very important dahil papunta na tayo sa elected parliament. Yung tinatawag nila, naging malaking issue kahapon, yung migration. Ano ba yung migration? Yung migration of appointments, walang problema yan. Karamihan ng teachers natin under basic education. Hindi lang to basic education na kasi MBHD ang pinag-uusapan. TESDA, pati CHED, yan sila lahat is absorb katulad ng MOH pati MSWD. So ang kinakailangan mangyari sa appointments nila is gagawing from ARMM to BARM. So ibig sabihin, issuean sila ng appointment papers under sa BARM. So ang tawag ng mga kasamahan namin is migration. Minsan kasi nagugulat anong migration. Parang localization lang yan. Okay. Kung dati, national yung documents, ARM, dahil under din ng DepEd National. So, ang ngayon, BARM na. So, parang nilocalize mo lang. Okay. Pinalit mo. Pero ang gusto mangyari ng MBHTE, at sa tingin ko naman tama, is i-verify. Pero hindi naman lahat ng tama is maganda yung takbo ng proseso. Ang kinagugulat lang ng karamihan sa mga kasamahan natin, kasi for example, sa Basilan lang, kasi yun lang naman yung topic kahapon, hindi pa tayo tapos sa ibang probinsya, no? Sa Basilan pa lang, may 2,000 na na-verify. Kasi ang verification process nagsimula 2021, nung hiningi ng MBHTE ulit yung 201 files. In fact, sa akin, simula pa lang ng ARM, hiningi na din namin yung 201 files in preparation para sa MBHTE. Pero noong 2021, inulit nilang hingin ng 201 files. Yan yung mga personal files. So nung hiningi nila yung personal files, sina-check nila. Etong tao ba to ay buhay pa? Etong tao ba to patay na? Same ba tong taong to? Minsan nagkakaproblema kasi ba't ibang apelido? Nakasawa pala. Ba't bumalik sa ibang apelido? Nagkahiwalay pala. So yan yung mga bagay bakit kinakailangan mong i-verify. Pero ang kinagugulat lang ng mga tao, for example, Basilan kahapon, 2,000 verified. Hindi mo na i-migrate in the last 5 years. Kasi inaantay mo matapos yung 36 lang na may solusyon din naman. So yun yung bagay na hindi naintindihan ng mga tao. Pero yung meeting na yun, din yun, dahil nga may bago tayong deputy minister para maintindihan niya ano yung kinakailangan niyang gawin at anong trabaho kailangan niyang matapos. Kasi nga hindi natapos. So kung yung polisiya may concern, may nagpapabagal, yun yung pinapalitan. So yun po yung nangyari kahapon. Yung migration, yun yung first na issue. Apo. Tapos yung second na issue is yung unfilled positions. May 5,300 plus na unfilled positions. Ang concern ng mga kasama natin, bakit gabundok na yan unfilled? Hindi nyo fini-fill up. Then in-explain nila, yearly, ang kaya nilang i-fill up, ang average is mga 1,000 plus. So, personally, ako tinanong ko, ano ba yung kwan ninyo, yung documents ninyo? Pag nag-apply ba yung isang tao, pag ako, kunyari, nag-apply ba ako, napaso na ba yung kwan ko, yung application ko? Ibig sabihin, hindi ko na ba pwedeng gamitin? May nag-clarify naman isang SDS sa akin kahapon, si SDS Balawag. Sabi niya, sir, 2 years yan or until next publication. So, ibig sabihin, kung meron ka, pwede mo naman i-update kasi kung hindi na updated yung kwan mo, yung performance mo, i-update mo na lang yun. So, dapat may proseso na gawin nila, polisiya, na hindi sige-sige mag-apply yung tao. So kung meron ka ng 10,000 nag-apply, hindi sila nakuha last time, kung 5,000 lang yung kulang, di natapos mo. So yun yung mga bagay na nagbibigay tayo ng advice sa bagong MBHTE, tinatanong ano yung sistema nila, polisiya nila, pamamaraan nila, then nagbibigay tayo advice bilang committee at miyembro ng committee, paano mapadali? Dahil ang interest natin is ma-fill up yung 5,320. Isipin mo, teacher 1 lang yung pinag-usapan natin. Yeah. Sa ibang lugar, teacher 7 ang kaya nga mabagal tayo, teacher 1 lang, hindi natin ma-fill up. Sa ibang region, teacher 7 ang mga pinag-usapan nila. So, ayun. Apo, sir, balikan ko yung migration na concern para mas maintindihan.
gaano ka-importante na dapat nagawa na po itong usaping migration na ito from arm to barm? Ang crucial dyan is retirement. For example, Sulu. Kung hindi sila na-migrate, kung hindi minadali yung migration nila, kanino sila pag nag-retire sila? Kanino sila hingi ng retirement? Eh, hindi na sila national. Barm na sila. Wala nang pondo sa kanila ang national. So ngayon, tinransfer natin sila. Mabuti na lang nga, nagiging maluwag ngayon na i-transfer natin sila. Kasi kung hindi, para silang float, hindi nila alam saan sila kukuha ng retirement benefit nila. Yan yung issue kagabi. For example, may isang tao, ang kanyang appointment papers is may problema. So pagka nagkataon na bigla siyang namatay o bigla siyang nag-retire, sino mag-claim? Diba? Yung isa, ang problema niya, LTP pa yung documents niya. So dapat na-process yun. Naiintindihan naman natin, sinasabi ni HR, mabigat HR carry, no? Mabigat yung verification process. Tama naman, kasi 30,000. Yeah. Kami nga sa ARM, yearly ginagawa namin yan. Pero dapat yearly, nililinis mo. Dahil kung sinong nalinis mo, ipaprocess mo na para hindi na magka-problema pa ulit. Diba? So yung lumalabas, yung Basilan alone is 2,000. Sa kabuuan ho ng Bangsamoro Region, gaano karami yung figure na dapat na-migrate na from arm to barm? Ang base nila is around 30,000. Kasi under sa MBHTE time, meron article, no, 39,000 strong na daw yung MBHTE. Siguro kasama na yung test, dapat i-check. Ang pinag-usapan natin ngayon, migration pa lang ng basic education. Basic. Hindi ko pa narinig yung CHED, pati yung TESTA. So, base dito sa figure, almost sumatotal ng workforce ng basic education po ng MBHTE ito, sir, hindi na migrate? Yun yung, hindi lahat. Yung mga bagong appointees, for example, yung recently appointed, karamihan sa kanila, okay na. hindi na kailangan ng migration kasi yung papeles nila, BARM na yung appointment papers. Ang kinakailangan i-migrate is yung na-absorb from ARMM. Ayun. So yung hard cut, yung time ng ARMM, ito na yung lumalabas yung 30,000 na hindi na migrate to BARM. Ang issue dito is walang issue ng GOS. Kasi isipin mo, 6 years binabayaran yan. So ibig sabihin yung dating minister nagbabayad ng GOS. Walang GOS dyan. Ang pinag-uusapan dito is yung proseso under BOL na ginawa dapat ng MBHTE. Ginagawa naman. Pero ang sinasabi lang natin, baka yung polisiya masyadong mabagal, masyadong matagal yung proseso. Kaya nga iniintindi yung proseso kahapon. At medyo mahirap intindihan kasi nga, isipin mo, Basilan, sabi natin 2036 sila kasi 36 lang yung hindi na-verify. Eh bakit verified naman na yung 2,000, yung iba dyan matagal nang verified, ba't hindi mo pinaprocess na lang? Para at least klaro na yung papers nila, di ba? Opo. So sa concern na ito, ano po yung recommendations? Mayroon bang kasunduan para ma-fast track ito? Nabigay naman yung mga recommendations kahapon. One is dapat mag-coordinate sila closely sa SDS nila. Tinatanong kahapon, hiningi ba yung 201 files? Nung 2001, yes, may memo, hiningi yung 2001 files. Pero ang sinasabi natin sa mga kasama, hindi naman yan isang beses ka lang mag-memo. Ako, naka-experience ako sa oras ko, isang memos, 5 beses pinarating sa baba para maintindihan ng mabuti. So, ibig sabihin, may gap sa communication between sa region and SDS. Kasi kahapon, sinabi ng SDS, first time ko nakita yan sa buong buhay ko, si SDS Mangkabong, sabi niya yun. So, yun, nag-start na magtulungan habang ongoing hearing. May mga text na, ito yung mga tao, hinahanap yung mga tao. So, napapadali yung proseso. Then, narinig ko din kahapon, bihira din mag-check sa CSC. So sabi ko, so paano tayo nagbe-verify kung hindi tayo nagko-contact pababa, pataas sa CSC? So ibig sabihin may mga proseso na kinakailangan maging klaro at mas maging madali. So yan yung task ng bagong MBHT. Kaya ginagawa natin to kasi nga ilang buwan na lang magta-transition na. Ang nais naman natin is by the time na magkaroon tayo ng first elected parliament, na-migrate na natin. Kasi MSWD, MOH, na-migrate na nila yung tao nila. Now, yung nabanggit is Basilan pa lamang. Pero yung iba mga division officers, may... Papakikinggan nila today. Today, magsisimula sila ulit.
hindi ito matatapos hanggat sa hindi natin makita yung buong proseso. Kasi nga gusto natin mapabilis yung buong proseso. Hindi naman na masakripisyo yung verification. Yeah. Pero sa paano makapagtulungan? Kasi katulad yan, nalaman natin sa SDS, hindi pala sila nakontak. So nakontak. Kung wala palang file dyan, baka pwedeng CSC. Kasi for example, kung 201 file siningi mo, ako lang, example ko lang, Lanao del Sur, nagkaroon ng Marawi siege. Hindi naman yung Marawi lang affected, buong Lanao, kasi lahat nakatira doon. Saan mo hanapin yung files nila? Nasunog. Opo. Klaruhin lang namin Sir MP no, itong ginawang itong ginawa na ito hindi siya hearing kundi meeting. Meeting to para tulungan yung ahensya. Ewan ko bakit yung ibang tao ginagawa nilang masama. Opo. Magtulungan tayo dito para sa buhay ito ng mga teachers pati mga bata. Dapat yung mga gumagawa ng storya, hintuan nila yan dahil nakakasira yan sa mga tao. Nasisira pa nila yung dating minister, yung dating arm, part ako ng dating arm. Opo. Kaya nainis din ako dyan. Opo. Naging issue rin po kahapon Sir MP yung binabanggit na isang items, dalawa ang nagmamay-ari. Pwede naman mangyari yan. Sa 30,000, minsan nagkakamali yung mga tao. Pero dapat, nung nakita ka agad yan, nai-report yan. Kasi kung nai-report yan sa time ko, nung verification nila, simple ang solusyon. Kung present naman yan, then ma-check kung kailan sila na-appoint, pwedeng ma-issue ng isang appointment yung isang tao. Opo. Then yung kung sino naka-appoint, ma-question siya, bakit nagkamali? 'Di ba? Kasi pag nagkamali ka sa gobyerno, nagkaka-problema ka. Opo. So bilang ex-officio at lawyer na rin po Sir MP, sa mga naging pahayag po ba mula sa part ng MBHTE, yung po mga dumalo dito sa meeting na ito, may essence ba, katanggap-tanggap ba yung kanilang naging pahayag dito sa ginawang pagpupulong na ito? Hindi, makita naman kahapon para sa ibang kasama namin na talagang nababagalan. Kasi ilang years na to. Opo. So, kayo, kunyari, pagdating ng oras, hindi na migrate yung mga tao. Acceptable ba sa inyo kung nanay niyo yan, auntie niyo yan? Opo, kung hindi po mamarapatin Sir MP, sa tinagal-tagal po, bakit ngayon pa lang po nabuksan itong sinasabing mga pagkukulang binabanggit dun sa dun sa file 201 Sir MP? Sa tingin ko dahil nag-change yung polisiya ng ng bar, mas naging transparent, mas naging accountable, mas pinagbigyan na ma-exercise yung karapatan na mag-oversight. Ganun lang naman kasimple pag change ng policy. Dati hindi yan ang policy, iba yung policy. Yeah, maliban dito, itong didiscuss natin sa migration pa lamang ito. Lumabas din kahapon hanggang kagabi yung mga unfilled positions. Binabanggit yung figure, nasa 10,000 plus MP, sir? Opo, 10,000 unfilled daw. Tapos may 5,320 na kinakailangan ng teacher. Yun, medyo uminit din ulo ng mga kasama kasi hindi nila maintindihan bakit kailangan magka-ganon. Ano po yung paliwanag dito sa ganito karaming... Walang klarong paliwanag. Actually, pwede namang balikan yung Facebook. Para sa akin, walang klarong paliwanag. Pero sa atin naman, ang focus natin is solutions. Paano mapabilis yung next na hiring. Kasi kung doon ka sa paliwanag, kung hindi naman dumadating, siguro maski na anong gawin mo dyan, walang lumabas sa mga yan. Oo. Kaya nga, binabagit yun, yung meeting yun, paano magtulungan, mabigyan ng solusyon yung existing na problem. So, ano po yung mga... Solusyon po yung hinahanap natin. Kaya nga, sa tingin ko, yung mga tao na nagpapagulo ng information, tigilan nila. Pag-isipan naman nila yung teachers, pati yung mga bata. Oo. So, ano po yung, kung sakaling may initial recommendations na para ma-field in itong malaki-laking bilang po ito, MP, sir? 10,000 plus, 10,060 positions. Ang isang gusto na mangyari ng mga MP, klaro nila. For example, kung sa Lanao, 30 ang pwedeng acceptable, 30 ang hinahanap nilang employees, lagay lang nila, we are looking for 30 teacher 1. Yan yung isang solution na sinasabi. Ako naman, sinasabi ko, tinatanong ko kung napapaso ba yung application form.
or paano mas mapabilis kasi kunyari nag-apply na ako ngayon. Ang sabi sa akin after 2 years may performance daw reassessment. So sabi ko pwede sigurong cover letter na lang then i-attach yung performance. Mukhang ginagawa din naman daw sa national. So baka yun yung mga bagay na mapadali yung situation. Kasi for example, may nag-apply ngayon 20,000. Hindi mo man pwede simulan yung hiring kung hindi mo na-assess yung 20,000 kasi unfair. So kung may 20,000 ka na standing in 1 year, kung ang kulang mo 5,000, kung tama naman yung mga areas nila, di na-hire na kompleto. So, Kasi di ba, Opo. unfilled is 5,320. Oo. Tapos yung open is 10,000. Di, pasok na pasok. Ang question na lang is ilang tao nag-apply at kung kunyari sa Lanao, doon ka nag-apply, taga Marawi ka. Hindi naman kasi pwede from sabihin natin area A ka, doon ka na punta sa area B. Siguro kung may asawa ka doon o wala nang gustong mag-apply doon, pwede ka. And then yung proseso, yung bang nag-apply ngayon for this item, pag hindi nakuha, pag nagbukas ng other item, yung application nila hindi ma-carry over? Hindi naman natin pinag-usapan other item. Isang Oo. item lang yung pinag-usapan kahapon, Teacher Juan. I see. Okay. Kaya nga sinasabi kong pinag-usapan lang natin dito, boss, is Teacher 1. Teacher 1, Kaya yeah. pag-isipan natin yung ating mga teachers, pati kabataan, dahil yan palang level natin, Teacher 1. Opo. Dito po sa pangyayari na ito, Sir MP, kung aabot naman po ba ito sa hearing, posible bang may mapapanagot at Ang hearing na po to is policy pati paano mapabilis yung proseso. Hindi ko alam kung may mga recommendation sila ng panagot. Kasi ang goal dito is matapos yung yung mga bagay-bagay. Yeah. Ma-clarify and paano bigyan ng solusyon? Total yung mga panagot naman, executive function yan. Yeah. For example, kung boss ka ng opisina, may napansin ka, may nag-negligent, di kasuhan mo. Hindi naman legislative body nagpapakaso, boss. Opo. Executive na trabaho yan. Kaya nga mahirap ang trabaho ng executive kasi masakit yan dahil kasama mo, kinakasuhan mo. Isa pang na-raise na concern yung issue ng mga volunteer teachers. May binabagit, may 7 years na, mayroon pang iba, 15 years na, volunteer teacher pa rin, magre-retire na lang, volunteer teacher pa rin. Ang totoong polisiya ng DepEd niyan, pati ng dating ARM, pati ng MBHT ngayon, ideally, hindi encourage ang Volunteer. Sa BEC yan, ang tawag sa kanila is para-teachers. So, unfortunately, dahil kulang nga yung mga tao sa baba, ang ginagawa minsan ng mayor, nag-hire siya ng makapag-supplement sa teaching staff. Kaya nga dapat ma-solve natin tong unfilled pati kulang na teachers. Para ma-lessen. Sa tingin natin kung ma-fill natin yun, ma-lessen yung anong tawag nito, yung para teachers natin. Okay. So, itong meeting na to magpapatuloy for today dahil yung nadidiscuss kahapon ata. Teacher, what issue pa lamang, MP sir? Ano? Basilan pa lang kahapon. Basilan pa lang. Today, siguro baka tawi-tawi kasi syempre para hindi mahirapan, unahin nila yung maliliit. Basilan, tawi-tawi, then siguro SGA, then papasok sila sa malalaking jurisdictions. Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato City. Kasi kung ako, yun yung unahin ko, yung maliliit para may natapos tayo. Correct. Okay. So, magiging kung di man araw-araw, talagang tuloy-tuloy to hanggang sa mabigyan ho ng solusyon yung mga existing problem na meron ho ngayon na MP sir. Oo, yan yung goal para masolusyonan. Yan yung reason bakit may committee on basic higher education at saka meron tayong committee on finance. Kasi sa committee on finance, promise nila yan dahil nga binigyan budget yung MBHTE, chine-check nila kung yung budget ba yan nagagamit sa tama. Okay. So for today, sino po yung mga inaasang maidagdag sa mga maimbitahan, MP? Ang tingin ko, ni-request nila to be present si Asek Yambalahim. Then, sa tingin ko, baka yung SDS na sa Zoom karamihan Pero Opo. kaya hapon, nandun si SDS Balawag.
Then sa tingin ko baka yung mga yung the same pa din kahapon. Kasi area lang naman magbago. Kahapon nga, habang nanonood tayo doon sa live mo ninyo, maraming mga mainit, iba't ibang mga reaction. May positive reaction, may mga negative comments, katulad po ng binabagit nyo kanina, nung magsimula tayo. As bilang miyembro ng parliament at kabilang ho kayo sa dumadalo sa meeting na to bilang ex-officio member, ano po yung mensahe na nais nyong iparating sa bawat isa? Una, doon sa MBHTE. Ikalawa, sa mga teachers, families, and sa pangkalahatan na MP, sir. Ang tingin ko, pinaka-menos ngayon, manood sila at mag-isip sila. At kung sa tingin nila meron silang gustong i-contribute na information, ay text nila sa mga MPs nila. Opo. MP, dagdag ko lang din po, no? Yung pong sa mga issue rin po ng contractor para sa MBHT din po, kabilang din po ba ditong pag-uusapan para sa pagre-resolve ng problema? Hindi ko sure kasi yan specific na committee on basic higher education. Unless na yung tinutukoy ninyo is yung sa Blue Ribbon na unpaid suppliers na ongoing. I see. Okay, so sige po. Kagabi rin, may na-mention natin yung usapin sa mabawag na promotion, magre-retire lang, teacher 1 pa rin, MP sir, partly na-discuss ito kagabi, ano? Hindi, maski naman sa time namin, karamihan ng posisyon, halos wala ka na makita higher than teacher 1 Maskin sa ARM yan yung problema. Kaya nga, ang sinasabi ko sa MBHTE, mag-create sila ng bagong positions. Principal, master teacher. Kasi wala ka naman ipropromote the way na maka-create ka ng master teacher na item, mag-dissolve ka ng 2 teacher 1. Ayun, so dapat mag-create. Kasi may choice dyan actually. Opo. For example, may sinabi unfilled, 10,000. O ilan i-dissolve mo dyan para mag-create ng bagong item. So isang policy issue din yan. Mag-appoint tayo ng kulang. Kunyari, 5,000 lang sinabi nila kulang. O na-fill up natin yung 5,000. Yung the rest ba, i-dissolve natin, mag-create tayo ng bagong item. So policy issue po yan talaga. So yung issue Or ng... i-appoint tayo ng teacher 1, then mag-overflow naman yung teacher 1. So... yung issue ng policy, ang gagawa na ho nito yung ministeryo na po mismo, MP sir. Kaya tayo may minister dahil sila yung namamahala ng opisina nila. At sila yung gagawa. Kaya nga may GOTD bill, di ba? Kasi ang GOTD bill nag-emanate from the ministry. Kaya priority din yun kasi nakita ng minister anong problema ng opisina niya na meron siyang GOTD bill at pinapapas ito. Ayun, malinaw. Okay, sige po. Antabay ho tayo ngayon sa magiging development ng Day 2 ng... Sabihin natin sa kababayan natin, manood at makinig. Kasi pinag-usapan, lalo na kung teacher ka, buhay mo itong pinag-usapan. And ano yung pwedeng makontribute para matulungan itong ma-address itong concern ito? Kung may mga solution, i-text nyo kasi yan yung hinahanap natin ngayon. Kaya tigilan natin yung mapanirang puris yan sa mga yan. Wala mo nang oras din. Boss. Walang malabas, defensive lang. Walang turuan na mangyayari dito, MP sir, kundi kung paano solusyonan yung problema. Ayun, malinaw po 'yon. MP Russell Mitmug sir, kami po nagpapasalamat ng marami sa oras, information po na ibinahagi po yung sa ating mga tagapakinig ngayong umaga sir. Salamat po ng marami. Salamat. Thank you very much. Lahat ng tanong, straight to the point. Yun, ang paliwanag Radyo Manebs. Malinaw and sabi nating objective na paliwanag ng dating kalihim ito ng DepEd. Nung siya ay nasa ARMM pa. Kaya medyo kahit siya na disbaya dito sa mga naging payag. Pero ayon naman sa kanya, yung ginawa meeting kahapon doon, tulungan yung ministeryo. Ito yung existing na problem. So ano ba yung pwedeng maitulong para ma-address yung nasabing problema? Kahapon din nga kasamang Sir Erwin sa isang school dito sa Cotabato City. Nasa-short din pa rin sa mga teacher yung pong schedule nung kanilang mga
classes. Dahil nga marami nang binabanggit na nagretiro pero wala pa rin kapalit. Straight Oh, to the point. yung kahapon na-discuss is for Basilan pa lamang yun. For Basilan. Hindi pa nabanggit doon yung Cotabato City, simula Maguindanao. sa Tawi-Tawi. Sa Lanao. Lanao is tatlo ata. Lanao 1, Lanao 2, and Marawi. Ang Maguindanao del Norte, and Sur. del Sur. Then Cotabato City, SGA, nasa 7 ata yun, 8 na mga division offices dyan. So yung discuss kahapon, Basilan pa lamang. Straight. So for today, ay inaasang mas marami pa mga concern in mga issues na lalabas. Again, yung binabanggit ni MP Mitmog, ito ay hindi hearing, it's a meeting, binabanggit niya, para matulungan paano i-address yung mga problem na bumabagabag or meron sa MBHTE mga kasama. May komento nga dito kasamang Sir Erwin. Sabi dito, Sir Erwin, ang daming item na vacant pero nilalagay na teacher ay halos volunteer teachers. Na recommended ng mga LGU. Dapat inspeksyonin ang bawat school under the BARMM para malamang merong appointment field up ang school ng volunteer teachers. Straight to the And point. si ano naman, isa pa dito, sabi niya dito, decentralization ang sagot sa mga hiring at promotion ng mga teachers. Straight to the point. Sige po, yung mga komento padala po ninyo, and then mamaya sa pag-resume ng kanilang hearing, in-encourage din ni Member Parliament Mitmog na pwede niyong ipadala yung mga concern po niyo. Baka mayroon kayong naisip na pwedeng makatulong, ma-address yung problema. Sabi pa kanya, hindi ito yung panahon muna na magturuan. Sinong may kasalanan. Hinaanapan kasi ng pag-resolve sa problema. Ito yung panahon na magtulungan paano i-resolve yung problema, mga kasama. Then lumalabas, medyo marami-rami nga. Dahil nabigyan dito ng pagkakataon yung komite ng Basic Higher and Technical Education na pag-usapan yung problema dahil bago na nga yung polisiya. Yun. Straight to the point. Kung kabila nga, dahil yung last part kagabi, may mga na lista tayong binabanggit. Sa BARM, ang hindi kumpleto yung teachers, nasa 10,000 for the last 7 years. Straight to Na the point. binabanggit din. Straight to the point. Shortage ng teachers, total shortage pa ng teachers is 5,630 sa entire BARM. May binabanggit siya sa elementary, 3,000 plus. Sa 10 divisions ito. Sa SPED, may ilang division? May 20. Junior high school, 1,000 plus. Junior high school, 1,000 plus. Straight. Yung nababanggit nila kagabi mga kasama. Ano ho? Straight to the point. Again, as katulad po ng binabanggit ni Member Parliament MP Mitmog Radjumanebs, ginagawa ito para matulungan yung Parliament o yung ministry na mahanapan ng solusyon yung existing problem na meron ho ngayon, Straight. mga kasama. Straight Okay? to the point. Okay, oras! Alas 6:49 ng umaga. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang bangsamoro. Kapayapaan!
trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, PFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. It's rainy and back-to-school season once again mga ka-Pure Gold. Kaya't ihanda na ang mga shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Big discounts on your favorite items. At may chance ka pang manalo ng 1-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks card members. Kita-kits on June 19 until June 21 for our 3-day sale at mag-enjoy ng sangkatutak na special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit number FTEB 258020 series of 2026. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 1750 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, PFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Radyo mo, radyo mo nationwide. Mga kasama, oras tatak alas 6:53 ng umaga. To the point. Tuloy mga kasama, may mga nagparating ng concern nito. Good morning, DXMY, pa-shoutout. Kailan daw i-release yung kanilang cash allowance ng teachers para sa school supply namin? Ang ibang region daw, na-release na June 8 pa. Straight. Ilan sa mga concern na ipinarating. Straight. To the point. Sige, tangkap tayo ng reports mga kasama mula sa ating mga Radyo Man reporters bago pa man maggalimutan. MBST inusisa kung ano ang naging aksyon nito sa EDCOM report sa Didali ng Balita Radyo Man Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Sinagot ni Abdul Basit Talikop, Officer in Charge ng Curriculum and Learning Division ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE ang tanong kung ano ang ginawang hakbang nito kaugnay ng ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na kabilang ang Bangsamoro Region sa mga rehiyong may pinakamababang antas ng literacy sa bansa. Inihayag ni Talikop na tinitiyak nila na ang mga programang kanilang isinasagawa ay nakabatay at naaayon sa datos upang maging epektibo at makatugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. At ang EDCOM report ay isa sa mga ulat na masusi nilang pinag-aaralan at isinasaalang-alang. Binuo ng MBHTE ang programang ang bawat bata sa Bangsamoro bumabasa at bumibilang na naglalayong mapalakas ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagbilang ayon pa kay Talikop. The question on the updates on the EDCOM report, I would like to provide the context of the sharing that I will be making today. Even prior to the pandemic, we also understood that there is really learning losses and learning gaps. And to respond to that, we developed the program, the Bawat Bata sa Bangsamoro Bumabasa at Bumibilang program. We understand also that the problem on the learning gaps and learning losses has been exacerbated with multi-factors. And that's why I believe that the EDCOM has came up with that particular report.
sa Joint Committee meeting ng Basic, Higher and Technical Education at Finance, Budget and Management kahapon na pinangunahan ni na CBHTE Chair Tumanda Antok at CFBM Chair Kitam Kadatuan Jr. Unang itinanong kung ano ang mga naging hakbang ng MBHTE upang matugunan ang mga iniulat ng EDCOM 2 na hamong kinakaharap ng BARM sa usapin ng edukasyon. Para sa mga mambabatas ng Bangsamoro, seryoso ang naturang ulat at nararapat lamang na epektibong matugunan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa balitang yan. Samantala, Bangsamoro Revolutionary Storybook inilunsad kahapon sa Cotabato City. Detalye ng balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Formal na inilunsad ang aklat na Bangsamoro and the Everyday Stories of the Heart of the Revolution sa Cotabato City kahapon na naglalayong itampok ang mga personal na karanasan at salaysay ng mga taong naging bahagi ng kasaysayan ng pakikibaka ng mga Bangsamoro noon. Ayon kay Sarah Alon Radam, Executive Director ng Institute of Bangsamoro Studies o IBS, maraming hamon ang kanilang hinarap bago umano tuluyang nabuong nasabing proyekto. Gayunpaman, anya naging posible ang paglulunsad ng naturang libro dahil sa pagtutulungan ng kanilang team katuwang ang IBS at ang The Asia Foundation o TAF, gayon din na mga individual na nagbahagi ng kani-kanilang mga kwento at karanasan. Binigyan din pa ni Radam na mahalagang dokumentasyon ng mga personal na salaysay upang mapanatili ang kasaysayan at mas maunawaan ng susunod na henerasyon ang mga pangyayari at sakripisyong humubog sa Bangsamoro struggle at ng peace-building process. So ang na-witness natin ngayong hapon ay isang book launch ng libro na titulo ay Stories from the Heart of the Revolution. This is a very important book, as I have mentioned kanina. Hindi ganun kadaling ginawa ang libro na ito. It took us time dahil nga gusto natin makuha yung mga stories na hindi pa nailabas so far. So ang makikita nyo talaga sa loob ay mga tudtul, mapakay din, abanudtulan. Stories which can already be told. Because naniniwala tayo na kahit papaano, hindi pa man tapos, yung implementation ng agreement, malayo-layo na rin ang narating. So marami ng storya ang pwedeng pag-usapan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Juldy Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Jules. Samantala, 24 anyos naman na lalaki na tagpuang palutang-lutang sa ilog dyan sa may Tugunan SGA. Detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahiban Sound. DXMY Tatak RMN Report. Kinilala ng mga magulang at kaanak ng bangkay ng isang 24 anyos na lalaki na natagpuang palutang-lutang sa Rio Grande de Mindanao sa barangay Makasindig sa bayan ng Tugunan Special Graphic Area ng Parma. Ayon sa Tugunan na PNP, ang biktima ay kinilalang si Emran Anta Binata at residente ng Purok 2A Avenue, Barangay Dungguan, Mlang, Norte Cotabato. Huling nakita si Anta na umalis sa kanilang bahay. Bandang alas 2 ng hapon nagkamakalawa upang magkipagkita sa hindi pa kilalang tao sa bayan na Matalam para umanong mag-swap ng kanyang motorsiklo. Matapos maputol ang komunikasyon ng kanyang pamilya, ay agad siyang ipinapahanap sa mga himpilan ng radyo at sa social media. Subalit nauwi sa trahedya ang paghahanap nang matagpuan ang kanyang bangkay sa ilog ng barangay Makasindig. Agad namang kinuha ng kanyang mga magulang at kaanak ang labi ng biktima at dinala sa Mlang, North Cotabato para sa maayos at disenteng paglilibing ayon sa Islamic rights. Patuloy namang inimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman Maestro. Good morning sa ating mga viewers. Ito muna, belated happy birthday to Henry Balutan ng Jollibee. Happy birthday today kay Ma'am Masako Elizabeth Arabis, kay Sir CJ Yok Mariano Bagian, Sir John Limuel Humawan Bagyo ng STL PCSO. Greetings coming from Ben Express Delivery. Samantala si Sumulod Umanya Sinsin naman, binabati niya yung pong mga Yaping Chong Girls. Cynthia Sumulod, Risa, Marilyn, Vivian, Irene, Jovelyn, Mian, Rose Ann, Joy Joy, si Linlin, si Lablab, si Georgia, Joyrlyn, Jeril Jean, Hermina Lopersita, Prexy, Alexis, Lovely, Madam Rubilin Yapa. Maraming salamat DXMY.
And si Mine Masukat naman ang sabi dito, good morning DXMY. Shoutout daw sa kanyang asawa na si Hadja Minda Nurhain Pika Akan Sukran. Magandang umaga rin kay R.R. Linas, kay Bay Umukol sa Timbang Waya, kay Sir Elmer Bong Angeles. Morning. Kagi Kate. Morning din si Emran. Samsudin Mama Saunda, good morning din ng Ligawasan. Si Dato Manong MacGyver Latif, good morning. F4 Severo, good morning. Kay Sir Banjo Mampon Alhaj, good morning. Sabi nga niyan dito, good o nice topic about din sa MBHT kahapon. Morning admin. Si Pauzia Sainila, good morning din ng Mama sa Pano. Sembay Adam, good morning. Si Ben Express, Delivery Cotabato, good morning. Si Harold Mohor, good morning. Si Rasul. Birthday niya ata. Sino sir? May Harold Mohor. Birthday niya ba? Happy birthday. Happy. Happy birthday to me. Si Rasul Ali JD. Ang sabi dito, mas mabilis pag ibalik nila sa mga division offices ang hiring ng mga teachers kasi hindi kasi alam ng region ang situation ng mga division offices. Ganun. Sige. Pwede niyo yan, sir, iparating sa inyo po mga MPs na malalapit dyan po sa inyong mga distrito. Yung iba, decentralization. Binabagin niya ng promotion. Oo, Ng decentralization. mga teachers. Oo. Kawawa mga teacher. Kawawa mga anak natin. Yung binabagin, teacher 1. Nag-retire lang, teacher 1. Marami nga nang nagsisiyakan na nung pumasa sila ng LPT, ang sabi nila, ito na yung pangarap namin na magiging teacher at makakakuha na rin ng item. Ay na lang. Baka pala rin. Sabi nga yung pagkakuha ng item Radyo Manebs, swerte-swerte yan. Sa dami ng aplikante sa isang item, talagang magiging pahirapan. Pagawan. Wag lang sana yung kada item may suhol. Kasi naging issue na rin yung 300,000 pesos kada item. Saan ba naman natin kukunin yung 300,000 pesos na yun? Sa hirap ba naman ang buhay ngayon and pagkagagulo-gulo ng nangyari ngayon? Makakaya mo pa bang kumuha ng 300,000? Pwede siguro kung utangin kasamang Sir Erwin. Ganon? Oo. Ang tanong, kung saan naman din tayo utang? Sige na, para na ho kami mga kasama. Today is Thursday na pala. Bilis ng panahon talaga, no? 18. Oy, bisperas ng bisperas, Radyo Manebs. Nang ano, sir? Araw ng Cotabato. Ganon? Dahil bukas yung bisperas kasi. So, bisperas tayo ng bisperas. Sa alam mo naman, partners natin sa Master Control, Chief Alvin Casilion. Sa digital naman, Gino Ricardo Madama Jr. Ating coordinator, Radyoman Maestro Rahib Bansa. Kami nyo nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan. At Radyo Manebs Abang, Tatak Armen. Radyo mo nationwide.